Pag-usapan pa natin ang anti-sardinas rule sa PUVs kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ba't nagutom ako? Sardinas, nagutom ako, sardinas. Okay, meron na bang nahuli ang LTFRB dito sa mga lumalabag? Actually, Pops, no, may mga nahuli na. No, isa dun sa report nating nakita is sa may bandang Cebu. No, meron nang nahuling 3 lumabag dito sa anti-sardinas policy. No, basically, ito kasi hindi lang concentrate sa Metro Manila. Ito ay implemented sa buong bansa. No? So, talagang kahit sang probinsya man yan, talagang tititigan at talagang sisipatin nila yung mga bus or kung mga PUV na nag-overload, Pops. Ang tanong, Ivan, sapat ba ang mga tauhan ng LTFRB para i-enforce itong anti-sardinas rule? Actually, Pops, yun yung laging tanong ng mga tao. No? Pero sa kanila, di assure naman na pag in-implement ito, talagang sisiguraduhin nila na i-check nila yung mga sasakyan, iiwasan din nila yung mga makalusot, no? Kasi maraming mga bus talaga or PUV na talagang lumulusot pag may nalaman na may bantay dito, mag-iikot, no, magpapalit ng ruta, no. So talagang yun yung kanilang challenge ngayon, no, kung paano nila mamomonitor lahat ng mga sasakyan or mga PUV na ma-check nila na hindi lumalabag sa policy na ito, Pops. Ito, dito sa video mo, sa report mo, minsan merong iilan lamang na nakatayo. Yun ba classified na lumalabag dito sa anti-sardinas rule? Pops J, doon o kinakailangan siksikan talaga, parang sardinas. Doon sa may kanilang nilabas na is around 5 yung standing, no, na pwede. At lampas doon, pag lumagpas doon is violate na. No? So maximum 5 na standing sa gitna kasi iba talaga, Pops, yung mga nasasakyan, ng mga commuters, daily commuters. Di na makagalaw dyan. Di na makagalaw. No? Pati na rin dun sa ilang operators, sabi nila, apektado na rin yung pag-iikot ng kanilang conductor, Pops. Operators, ang pagmumultahin, paano yung mga pasaherong nagpupumilit makasakay kahit puno na? May pananagutan din ba ang mga pasaherong ito? Sa ngayon, Pops J, wala, hindi pa klaro yan. No, pero kasi kausap natin yung isang operator, tinanong ko siya, sir, paano naman for sure kasi maraming pasahero yung sila talaga nagpipilit. Magmamakaawa yan. Nasasakay, magtutulak. No, Pops J. Ang sabi sa atin operator, nakadepende na yan dun sa driver at dun sa konduktor. No, kasi may times kasi, Pops J, na talagang yung sa sobrang pilit na nung mga pasaherong gustong pumasok, hindi na masara yung mga pinto. So, nakadepende na yan dun sa driver, konduktor, kung paano nila tatantyahin, kung ilan pa ba yung pwede, and yung mga, kung paano nila pipigilan yung mga pasaherong nagpipilit talaga na sumakay sa mga PUV, Pops. Okay. Ivan, balikan natin. Bakit ba hihigpitan ng LTFRB itong anti-sardinas rule? Pops, itong anti-sardinas rule medyo matagal na to. No, matagal na to. Pero ang kanilang sinasabi is for safety purposes, no? Kasi yun nga, no, pag nag-overload yung sasakyan, nababawasan yung or tumataas yung risk ng accidents. Aksidente. No, so yun talaga yung gusto nilang i-implement at talagang maiwasan na dumami yung mga accidents na ito, Pops. Ivan, may mga lugar bang talagang babantayan dahil nakagawian na itong pag-overloading? Pops J, sa ngayon, hindi sila naglagay ng specific na lugar. No? Kasi syempre, pag sinabihan na, dito, so dapat random. Dapat random na biglaan kasi pag naglagay sila, talagang baka magulat na lang sila. Wala nang dumadaan na mga PUVs doon sa lugar na yan, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.